Good afternoon! Musta? Gutom na. Sabi naman, gutom na na. Palayasan mo ng spirit mo. Hindi ko yung pinakain. Ha? Ano yung umaga? Maaga kayo gumising. Tapos, maaga yung bumiyahe. Anong oras kinakarating dito? Mag-iit po. Okay. Tapos sumarang kayo dito, alas 10. Wala pa rin lunch. Kumain po. Kung pagka, po, sinabi sa amin naman. Kumain ka na. Bago. Ay, pwede. Sarap ko. Alam niyo, buto, mabuti na dito. Sabi kasi ng buwa, dapat yung mga ako na baka din alagaan. At huwag pahirapan. Baka ingin, gusto kumain. Painumin, gusto uminom. Buksan, ang pumatok. No? Papasukin. Bakit hindi kayo pinatapos? Nakot sa batas yun. Ang mga draft yun. No? Minum ng tubig. Hindi ba kinakalitan ko sa labas sa mata? Mula ba yung mga tubig ko? Ito ng building. Nike. Yung dapat, kung tidama yung mga tubig. Kaya ba, pag nag-ikot yung buwan, tapos pag tinanong, hindi kumain, sarado na, pilos. Eh, sabi ng guardia, bawal na kumain. Kaya mo, alis ang nila dito. Ang ilibalik. Hindi pa kayo kumain. Ako magpapakain sa inyo. Saat ito, huwag kayong magdala. Samantalayin ko na. Kasi gusto man kayo, pagdating sa parko, talagang mabubusog ka. Lahat naman ito, gising. No? Lahat na may problema. Matagayan. Sabi ko, anong kong pilos na pala ito? Kaya ako ang nilagay, pang last. Kasi, di ba, paano yung FW na kapag-pilos na? Super excited na, no? Kasi after ng pagpilos, may certificate na. Tama? Dahil may certificate na, kung nakauwi na, dala-dala mo yan. Yun ang pinakalas. Kaso mag-display mo na. Tama? Ang tanong, sure na ba? Na kayo ay makatis na, sure na ba? Sure na? Sigurado? Sigurado ha? Kasi nakaka-excite yung mga topic ni Ma'am Sandali. Tama? Doon more on encouragement. Pagkuman ninyo sa parko, more on discouragement. More on discouragement. Sabi nila, ganun ba? Bakit dito po kami nag-pilos? In-discourage na naman pala kami. Hindi. Kasi, dapat itong malaman. At alam ko na, alam na rin ito nag-i-agency nyo. Alam na rin ito nag-i-agency nyo. Nasa amimba na yan, mayroong pinakamakulit na speaker din. Nasa halip, na-encourage yung mga OFW. Puro discouragement. No? Bakit kaya? Dito nyo malalaman. Yung mga hindi mo alam mo, kung ex-abroad ka, ngayon, malalaman mo na. Sino mga ex-abroad ka? Ex-abroad? Thank you. First timer, taas yung mga kamay. Thank you. Thank you. First timer. Welcome po sa inyong lahat. Mga first timer. Ex-abroad, welcome din po sa inyo. Pero ex-abroad, kamusta naman po kayo? Okay lang? Hindi ba kayo magtaka mga first timer yan? Kung magpataas ang ako ng kamay, kukunti lang tumaas ng mga kamay ng mga ex-abroad.
Tama? Bakit kaya? Gusto niyo malaman? Example, magtatanong mga ako ha. Isigaw niyo yung totoong buhay ko at pagdating sa labas sa bansa. Yung hindi lang naging karanasan mo, karanasan ng iba. Lahat ng mga OFW sa labas sa bansa. Naka-encounter mo sila mga problems, o wala man. Pero base sa kanyang kadalasan, kung ang kalahatan, ang tanong, example, kasali ka doon. Ang tanong, example, masagot ka na sa akin, masarap lang o hindi. At dapat isigaw doon. Example, ang tanong, masarap buhay OFW hindi. Hindi. First time yun. Narinig niyo. Sabi mo, hindi. Umpisa na. Ang dami niyo nang maririnig. Hindi. Bakit sila bumabalik? Kunti lang nga bumabalik eh. Bakit kaya kunti lang bumabalik? Sabi ng iba siguro, nadala na. Ang iba, yumama na. Ang iba, hindi pa nakauwi. At ang iba talaga, hindi na makakauwi. Bakit tuloy-tuloy? Nag-migrate na. Tama ba? Sus, grabe. Sabi ng isa dyan, gulbaan ko ba? Kasi, kinakabahan na daw siya. Salitang ano yan, Latin. Gikulbaan ako. No? Okay. Okay, maglala. Mas maganda. Hindi ako pinakilala ni Ma'am Sadralin, hindi. Magpakilala mo na ako. Mas maganda, magpakilala ako kasi at least, pag may mga katanungan kayo, mapagtanungan kayo, tama? Pag nasa labas kayo ng bansa, sir, magtanong lang sana, kayo iba si ganito? Yes. No? At least, may mapagtanungan kayo. At just in case of emergency, pwede ka nang dumiritso talaga magtawag, sir, tulungan mo ako. Mga gano'n, di ba? Kasi nagbibigay din ako ng number eh. Ma'am, gusto mo ang number ko? Nagbibigay ako ng number. Okay, mamaya na. Mamaya. Pangalan muna. Pangalan ko, ito na pangalan ko. Mas maganda yung malaman nyo, may bullpen ba kayo? Okay, ito ang pangalan ko. Ang mahirap minsan, iba nagpakilala na ako, hindi pa lang may sulat-sulat pangalan ko. Ito na pangalan ko. Sulat nyo ha. Ang pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbaw sa tagapagsalita ng Mayfair, Pinos Marihal Star Day. Nandito rin kami ang madalitan ng Mrs. Sam. Bakit ka nandito kami dahil sa napakarang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat, hindi? Hindi? Mabilis ako magsalita? Mabilis lang? No, mabilis. Ma'am, mabilis ba ako magsalita? Oh, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sagot, ma'am. Matagalan. Bakit, ma'am? Explain. Why? Para kung maunawaan namin yung masama. Ang galing. Ang galing. Kasi bakit? Ang galing. Ang galing mo. Para maunawa. Kasi mabilisan nga. Wala ka naman natutunan. Kasi iba dyan, akala nyo ha? Akala nyo lahat makaupo dyan? Lahat may natutunan? Wala. Maniwala kayo sa akin. Akala nyo, kanina, diyan nagsasalita si Ma'am Sanderville, ang iba dyan, tumatanong isman. Akala nyo talaga may natutunan nyo? Wala. Bakit? Ang iba, nakatingin lang kay Ma'am Sanderville, isman. Pero nasa isipan, anong oras mo kami pagkawalan? Kasi bakit? Nagmamadaling umuwi. Kaya wala natutunan. Okay? Kaya sana lahat kayo ay mayroong matutunan sa akin. Kung simple, dapat yung mind mo, focus na mind mo sa akin. Hindi sa katabi, hindi kung paano makauwi ng maaga, hindi sa cellphone. Bakit? Para may matutunan ko. Napakasip ng oras ko, napakarga para sa inyo. Ayaw ko na maging katulad kayo sa ito. Sobrang siya ito. After magpilos, pero after magpilos, ang dami pa ng problema. Sir, isang taon na sir, hindi pa rin kami nagkaalis. Sir, tulungan kami sir, baon tayo kami sa utang. No? Mayroon mo ganun. Oh, hapon may tumatawag sa akin, ha? Tumatawag. Pero pasalamat kayo sa inyong agency, nandito kayo. Bakit? Kung wala inyong agency, wala kayo dito ngayon. Tama? May katatakot kayo na maririnig sa akin ngayon, pero hindi ibig sabihin, katatakot yan. Sinasadya na takutin kayo. Ang purpose lang, malaman kung gaano katibay ang loob mo.
Bakit? Sa pagiging buhay OFW ko, kailangan hindi lang sipag, tiyaga, kailangan tibay ng loob mo at dapat palaban ka pagdating sa labas ng bansa. Totoo hindi? Ganun po. Dito lagi kong sinasabi. Pag nandito ka, ihanda mo talaga ang sarili mo. Okay? Ito, gusto ko lang ipaalam sa inyo para may matutunan kayo. Just in case of emergency. Alam mo kung anong gawin mo. Tama? Eh, tamang sinabi mo, matagalan. Ganun din ang sagot ng isa dito, mamita. Gusto ko sir, matagalan. Sabi ko tama. Kasi pag matagalan, talagang feel na feel mo ang napag-usapan dito. Dahil na-feel mo, may natutunan ka, paglabas ng bansa, pag may problema, may apply mo. Tama? Sino mga nurses? Taas yung mga kamay. Thank you. Teachers. Teachers, mayroon? Wala. Engineer, mayroon? Doctor, mayroon? Ano? Kasi i-questionin kita. What is engineer? What is teacher? What is nurse? Dami hindi nakasagot sa katanungan ko. Nung inexaman ko, wala talaga. Pero ako alam ko bakit. Siyempre, yan ang kurus ko. Okay. Pasensya na kayo. Itong cellphone na to nakatutok sa inyo. Ngayon, hindi na ako nag-open ng module. Bakit? Yung part ko is memorize ko. No? Memorize ko. Yung part ni Ma'am Sandra is part ko rin. Si Ma'am Sandra, accredited facilitator ng accredited din ako. Authorized signatory ng PIDOS, authorized din ako. Kaya lang part ko, kahit sinong PIDOS speaker dito sa loob. Ang daming PIDOS dito. Iba ang part ko, bakit welfare assistance just in case of emergency. Kaya ako nandito. No? Ang purpose, may handa ang sarili mo na pag-alis mo, di ba may ITM kayo, di ba? Lahat may ITM. Anong purpose ng ITM? Magpag-ipon. Pag-uwi ng Pilipinas, dapat may lamang pera ang ITM mo. Hindi pag-uwi ng Pilipinas, no? Walang lamang pera. Kasi kunting problema lang, hindi na solusyonan. Kaya nung uwi ng Pilipinas, pumunta ng mall, ang daming ATM machine. Salpak dito, salpak dito, salpak dito. Wala talagang lumalabas. Bakit? Wala ka naman talagang pera. Wala ka naman talagang ipon, no? Ang iba nung nagbabaka sakali lang, baka may ilalabas na pera. No? Or baka may nagpadala sa kanyang account. Kaya pag nakita niyo sa mall, pag uwi niyo mamaya, silipin niyo sa mall. Pag dumaan kayo ng mall, sa sunod ng mga araw, maalaala yung sinasabi ko. Pag may nakita kayo doon, salpak, lipat na naman doon, lahat ng ATM card, lahat na. Dinulog sa pulsa, sa wallet, baka may lalabas. Pag nakita niya wala talagang lumalabas, titignan niya ng maigi. Habang, siya, nasalpak niya yung ATM card niya sa mga ATM machine. Pag nakita niyo wala talagang lumalabas, may ibig sabihin, yung tao na yun, OFW yun. Walang naipon. O, di ba? Gusto niyo makapag-ipon? Gusto niyo umuwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Gusto niyo? Yung mga tips ko sa inyo, ito ang maging tulay sa inyong tagumpay. Kaya ako'y magtatanong ngayon. Kanina, ang excitement mo is 100%. Okay? Kaya Ma'am Sandra rin. Pagpakumandi niyo sa part ko, lahat ng sasabihin ko, yan po ay naayon sa batas. Baka may nangyari sa'yo. No, baka may nangyari sa'yo. Tuwing may nangyari sa'yo, sa nabanggit ko, magbawas ako ng 20% doon sa excitement ko ng 100%. No? 5 times ako magbawas ng 20%. 5 times 20 equals 100%. No? Kaya kung 5 beses ako magbawas, ibig sabihin, ubos yung excitement ko. Tama? Bisa. Bakit? Anong gusto mong sabihin sa amin ngayon? Ang tanong ko, naghahanda ka na ba? Eto. Ex-abroad, magtanong mo na, sino ex-abroad na mag 20 years sa labas ng mata? 20 years. 15 years. Wala. 10 years. 8 years. Wala talaga. 6 years. Wala. Kayo ma'am, ilang taong kayo sa labas mo? 5 years. Okay. Anong work mo doon ma'am?
Machine operator. Wow. Galing mo. Si Ma'am, simple lang. Pero sir, machine operator. Ikaw sir, example, first time. Ah. Ang concept ka. Ngayon, nag-graduate ka. Ayaw mo na doon? Dami mo kapila, sir. Ala! Ang dami kong tinulungan. 21 seafarers. Nasa offshore. Sir, tulungan niyo kami, sir. Bakit, sir? Hirap na kami matulong dito. Walang pagkain, sir. Walang kuryente, walang ilaw. Bakit? Walang electric pan, sir. Bakit? Sira ang barko na sinakyan namin. Nasa offshore. Sir, matandaan mo ako. Hindi pa. Nagpidos ka dati. Nung umalis ka. Nung magpidos ka, nakita mo ko doon. Pinapidosan mo, sir. Hindi. Okay. Hindi mo ko nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Lagi kong tinulungan, sir. Kapitan ng barko. Kapitan ng barko. Biktima ng illegal recruitment. Yan. May pinasok ko dyan. Ang may-ari ng opisina. Kapitan nila ng barko. Pag pinasok ko, abutan ako ng intilay. Eh, hindi naman po uminginom. Nangamoy na si Kapitan. Nangalak. Kasi lasing ko. Kumakanak ng 125,000 bago. Sabi ko, sir, mamili ka. Magbayad o kulong. Sabi niya, yung balik ko naman pera ng mga tao. Sino mga biktima? Mga taga Cebu, Mindanao. No? Negros Occidental. Dami ko na tulungan, sir. Kaya hindi ka bumalik, baka siguro may problema ka natin doon. Sabihin mo sa akin, bulong na, bawiin natin yung hinahapon mo. Bawiin natin. Uy, dami ko tulungan. Dami ko na tulungan. Kaya ako na dito just in case of emergency. Magtatanong lang. Lahat ba yung nakapag-sign ng kontrata? Nakapag-sign ng kontrata? Okay, sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. 5. Sino hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 6. Okay. 5 and 6. Ngayon, ano marami? 6 or 5? Yung 5. Meaning to say, mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Malinaw? Kung sige. Mr. Sa, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kasi itong tinatanong ko ay nahayon sa batas. Na dapat kong ipaalam din sa inyo. Nahayon sa batas, dapat isang OFW bago siya magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi niya, ha? Sign ng kontrata, bakit kami? Hindi pa. Na, may ibig sabihin, bawasan na 20% ang excitement ko. Ang natira sa 100%, 80% na excitement ang natira. Bawas na. 80% na lang. Ngayon, Mr. Sam, ganun ba? Yes. Mr. Sam, mayroon pa kaya? Mayroon pa. 5 times na magbawas eh. Dapat, kapag sa'yo na talaga bago magpidos. So ngayon, after mo pidos, dapat siguro rin makaalis ka na. Kasi nasa batas, 60 na days prior isang OFW bago dapat, nung mula sa nag-apply at nag-visa, 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. Ang 60 to 90 days, 2 buwan hanggang 3 buwan, mula mag-apply siya at nag-visa, dapat na-deploy na siya. Dapat sa labas ng bansa ngayon, dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Wala na siya dapat sa lumang pidos ngayon. Sabi niya, makikita yung nandito pa. May ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo, ang natira is 60 ba? 60%. Baka man, takot ng ganyan. At dapat, bakit kailangan siya makaalis? Kasi isang OFW, hindi lang kapag-pilos, hindi lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, nakapagbayad ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent for 1 month salary. Sabi nila, 1 month salary. Bakit sabi yun? Siguro laki. May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 40%. Parang biro lang. Parang biro lang. No? Dapat equivalent to 1 month salary. Malinaw? Kaya kung nangyari sa iyo, another 20%, ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa shopping, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant,
Kasi iba pag pumunta ng Maynila, social, no? Makasagad, restaurant, kain. Tapos magbayad ng placement fee, no? Sabi ng mga director sa kanya, sige, order na ka. Dapat, pag nagbayad sa agency, no? Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka sa agency nagbayad, normal lang. Pagdating sa usapan na, ang iba, hindi na lang nagpapaalam dahil sobrang takot ang naramdaman. Unti-unti lumalabas. Akala ko mag-CR yan pala narinig doon sa labas. Bakit ginawa mo sa amin? Alam mo kayo pamilinda-milinda bilang para namin. No? Puro lang tayo sa labas, kain. No? Grabe na. Kaya kung nangyari siya, another 20%. Ang ibabawas ko. Kasi dapat sa loob ng agency. Dahil bawas ng 20%, ang natira sa'yo is 20%. Tama? Dapat sa loob ng agency. At dapat pag nagbayad ka, ay mayroong kakulangan. Resibo. Sabi nila, resibo. Bakit kami wala? Takot na problema ang narinig mo ngayon. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Guys, hindi madali ang pagiging biktima ng illegal recruiters. Ingat. Kaya pasalamat kayo na dito kayo ngayon. Narinig niyo lahat yung mga sinasabi ko. Kaya normal sa inyong pag-uwi mamaya. Umpisa na. Hindi ka na makakatulog. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Ayaw ko na maunit yung 12 teachers. Saan na kaya? Sa GCash. 280,000 bawat isa. No? Yung 2 po sa GCash din banyan. 178,000 bawat isa. At hindi na yan napakarami pang iba. Ang problema nakarating sa atin, yung matagal na para sila makapagbigay at large na pala ang suspect. Eh kung bago lang, sana pwede pa, no? Ang hirap paghanap ng wala. Hindi mo na makita-kita. Ako pang pahanapin mo. Di ba? Hindi mo alam yung whereabouts. Pagkausap mo, kung saan lang yun ako usap, ako pang pahanapin mo. Eh, ito ba yung maghanap? Di ba? Kung tuloy-tuloy pa ang pakipag-transaction, madali lang yan. Bakit? Madali lang yan. Kakagat yan sa... Kakagat yan kay Jaya. Hindi kay sa Karabalusa. Kaya saan ka na? Parating na po, ma'am. Saan ka banda? Saan ka banda, ma'am? Sa Chowco. Ma'am, parating na si Jaya. Parating na po din. Sige, abangan kita sa labas. Hindi niya naman sa loob na. Hindi na naman sa loob na si Jaya. Diring ko ang cellphone. Dilayan. Yan niya. Saan ka na? Malapit naman. Sige, hintay kita. Ayan. Sabi ko, ako, si Jaya. Sabi na. Sarap, no? Yan, bigla na lang ang kulahan, no? Dito. Ito, ako. Mag-apply din ako, di ba? Yan yung tinatawag entrapment operation. No? Mayroon ako binali sa McDo sa Pasay. Namang biktima, 125,000 baht. Nakarating na sa GMA. 5 taon na nakalipas. Wala pa rin na-solve na po, hindi ka na-action na problema. Hindi nyo lang sa akin. Ragi na ragi ba? Ragi ng NBA. Kaya mo, yan na it is, sir. Nag-shirt lang ako, tapos hindi ako agad-jail. Ayan, uslusin ang dati. Andiyan sa sir kayo. Sabi ko, Diyos ba yun sa may McDo, sa may Pasay.
Yan yan, saan tayo magkita? Dito po. Ma'am, dala ko po ha, yung application po at saka yung ang bayodita ko, pasensya ka na, wala akong picture. Kung bahala ko po picture sa akin, hindi ko alam hindi. Wala akong passport ma'am, bahala na ito na bahala, pero may pera kung dala. Kaya hindi mawasan, ayaw mabiktima kasi. Okay. 3, 4 sa likod. Pag sinabi ko, kasi din. Ay, mga ako po, diba? Pag kamay, hindi ko naman siguro dito. Hindi na kaya lang yung kamay ko may kontra kayo dito. Bakit? Suspect, sabi ng DP ng NBF. Ang lupit mo. Ang lupit mo. Saglit lang. Kaya nga. Pero bakit alam? Yan ang trabaho. Mula noon hanggang kayo. Kaya kung bakit kayo magkakaroon, no? Ang cellphone ko, umiikot, panay-ikot yan. Kasi pag yan, nasintruhan ka ng cellphone ko at biglang nag-blink, may ibig sabihin, yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko lang pala mahuli sa labas. Pero parang wala naman. Kahawid mo lang, sir. Kahawid mo lang, sir. Kahawid mo pala yung thing sa'yo. No? Binigyan ko parang sarap ng mga naging karanasan ko. Hanggang ngayon, pinagpatuloy ko din naman. Kaya, no? O sa mga taga-ibigyan, huwag kayo mag-alala. Sinabi namin ito bakit. Pag nangyari sa isang OFW, may problema, hindi niyo pa alam, biktima pa yan sa labas. Kaya namin ginagamit ang pangalan ng agency. Kaya kung sinasabi, may problema man kayo. Maraming gumagamit ang pangalan ng agency para then, ipag-pilos din kayo. Walang kaalam-alam yung kausap ko sa loob ng agency. Tama? Pag nahuli ang suspect sa labas, nakulong habang buwan, ikaw ang kausap ng OFW sa loob ng agency, madadamay ka. Hindi nila alam eh. Magtulong ng mga ano yung kasabwa. No? Lifetime imprisonment. Siya, pag walang alam, hindi siya aware, pag nahuli, kasi ang kaso niya, accessories of the crime. Maaari pang magkaroon, tinatawag ng cancellation of license to offend ng isang recruitment agency. Kawawa naman. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency dito kayo pinagpilos at least magiging aware kayo hanggang pagdating sa labas ng bansa may problema dapat lagi kayo makipag-ugnayan sa inyong agency. Okay? Hindi kahit sino-sino kasi bakit? Ang dami dyan problema, ang alam lang kung sino-sino ng sikat ngayon, di ba? Ay paano kung wala sa opisina? Ay hindi pwede magbayad na lang ang problema mo, di ba? So wala. Kaya ang lagi namin advice, pag may problema, i-inform yung agency, kung dito sa Philippines, i-inform para rin away siya. Nasa labas ka ng bansa, i-inform pa rin yung agency regarding sa mga pagbabago. Tama? Mga pagbabago na hindi mo inasahan na mangyari sa'yo. Katulad kanina, sir, hindi nasusunod ang pinirma natin sa kontrata. Kaya maraming hindi nasusunod pagdating doon. Hindi mo alam kung mangyari sa'yo. Kaya dapat maging aware ka. Lahat ng pagbabago, lahat ng naging problema na encounter mo doon, i-inform nyo agad ang inyong agency. No? I-inform. Pag-inform, pag hindi nahirapan kayo, may number ako na ibibigay sa inyo. Na pag tumawag ka doon, siya ang action sa problema mo. Anong gagawin niya? Pag na-receive ang complaint mo, kakatok siya sa pintuan ng agency, makipag-usap ng maayos, and diplomatic way, ang purpose mapabilis ang paglutas ng problema. Na hindi na kailangan magkaso-kaso pa. Bakit? Once ng problema makarating sa abogado, may tendency, gagastos ka, pati pamilya mo. Tama? Nasa labas ka pa ng bansa, hindi pa nasolusyon ang problema mo, hingian tabi ng mga pera. Sige, padala ka ng pera dito kasi pupunta ako kay ganito. Tapos ngayon na, pinahawakan sa abogado yung problema mo. Eh, hindi pwedeng librihin ng abogado. Tandaan, manalo o matalo sa kaso, ikaw na nagreklamo, magpabayad ka pa rin sa abogado mo. Tama? Saan mo gusto? Sa may bayad o libre? So libre. Ayun, ang tanong, sino ang makakausap nilo sa number na ibibigay ko sa inyo? Walang iba. Kung hindi, ako. Si Mr. Sam, kausap ko. Ako po. Ngayon, ang tanong, gusto niyo ba umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Thank you. Gusto niyo ba umuwi ng Pilipinas na may pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Taas. Sa mga hindi tumas sa kamay, ano kayo? Kasi sir, magkaranas ng problema lahat. No? So, may number ako na ibibigay sa inyo. Mr. Sam, gaano katotoo yung mga sinasabi mo? Kaya kung may narinig kayo noon, mga year 2000 pa lamang, year 2000 na, wala pa itong mga pilos dito, wala pa ito. Ito, lahat, wala pa. May narinig kayo,
Pag sa extra, pag sa radyo, pag sinabi, sa extra, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito, mula sa lungsod ng Makati, ito si Patrol 141, ang oras, pinang may tulong lakas 50,000 watts, DWIC. Wala iba, huli ako po yun. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RS News. Sabi ka sa ang naglilingkod sa pagbabalita, ma'am, ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si Kagabay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Lumayo, thank you sa may mga kamay. Sa walang mga kamay, thank you rin. Thank you rin. Okay, lumayo ako sa mga limpila niyan. Na? Lumayo ako doon. Lumayo ako doon. Ang ipinagpatuloy ko, ang Kaagapay ECTV na YouTube channel. Kanina may pinicture kayo ng mga picture dito, mga numbers, no? Anong purpose nun? Para just in case of emergency, kayo pwede kayong tumawag doon kung may natulog. Ang tanong, lahat ng number na pinicturean ninyo, sigurado ba, pag tinawagan nyo, may sasagot sa inyo? Hindi, di ba? Sa number na ibibigay ko sa inyo, sigurado mayroong sasagot sa inyo. At gaano research at totoo, research ang totoo sinasabi mo. Okay. Mahilig ba kayo manood ng YouTube? Mahilig? Okay? Mga fake news? May ipapanood ko sa inyo. Totoo. Nung copyright. No? Hindi fake news, ha? Sarili niya mismo. Buksan nyo. I-search nyo sa YouTube. YouTube, ha? Kaagapay. Search nyo. Kaagapay. Space. ECTV. Kaagapay. Space. ECTV. Tingnan nyo. Sabihin nyo sa akin kung nandiyan, ha? Nakita niyo na? Oo, nakita niyo na. Okay. Nakasombrero kulay itim. Na parang cowboy. May salamin kulay itim. Nakita niyo? Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin, kundi subscribe niyo. Pag sinubscribe mo, laging updated ka sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. No? Yan. Pag pinindot mo, makita mo kung sino yun. Ibig sabihin, ako yun. No? Totoong pangyari. Para kapilos-pilos lang yan lagi, kapilos-pilos. Pero yung mga previous na mga uploads ko, makikita niyo doon kung sino yung nagsinan ko, yung namatay ng kapatid, yung i-retain siya sa harapan ng, pinakubad sa harapan ng employer, no? Yung umuwi na galing sa labas ng bansa, walang dalang mga pera sa pamilya, makikita niyo yan. No? Makikita niyo yan. Okay. Ang galing na kay Tulfo, nandyan. Ha? Kaya nandyan, maniwala kayo sa akin. Bakit? Hindi ko pa naman kilala si Tulfo noon. Year 2000, umaaksyon ako. Umaaksyon ako. Ano? Kaya kung bakit yun? Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Oo. Sino tumulong kay Sara Balabagan nung magkaroon siya tinatulan ng kamatayan? Nakulong at tinatulan ng kamatayan si Sara Balabagan. Bakit siya nakulong? Self-defense ang kanyang nung inatip ko siya na repeat or sa akin. Self-defense. Pinundayan ng 15 saksak ang kanyang employer kaya siya nakulong at tinatulan ng kamatayan. Pero ipalabisa ang pagkatulong ng kamatayan ni Sara Balabagan. Si Engineer Jan Aquino, isang engineer, magandang posisyon, magandang profesyon. Pero bakit siya nakulong din at tinatulan ng kamatayan? Siyempre, napatay niya rin. Nakapatay din siya rin ang lahi. Pinagtutulungan siya ng 5, 6, yung leader ang napatay niya. Nung mapatay niya, kulong din siya tinatulan ng kamatayan. Pero, naipawalang visa ang paghatol sa kanilang kamatayan. Sino tumulong nun? Wala iba. Magkasama kanina dating boss ko. Ang dating boss ko ay isang ambassador ng United Arab Emirates. Ako, hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, sa kapanahunan ni President Gloria Macapagal Arroyo, no? Macapagal Arroyo, no? Sumalang siya, nagiging NLRC chairman siya sa Banawe, Quezon City. Sa NLRC. Ako hindi. Year 2013, yung boss ko, sumalang sa politika, year 2013, nanalo as congressman. Ako, hindi. Nung nag-resign ako sa kanya at the same year, nag-resign ako sa boss ko. Ang boss ko ay namatay. Ako. Hindi. Kaya ako nandito ngayon, tuloy-tuloy pagtulong. No? Ang dating boss ko, former Ambassador Seniores. No? Former Ambassador Seniores. Tumulong sa tatay ng asawa ko, sino? Walang iba kundi ako. Ang kaso nanalo year 2001, may reward na 750,000 sa NLRC. Hindi makuha ng tatay niya. Bakit? Yung abogado na lagyan ng 50,000.
Inakyat ko ang exitong sa NLRC, sabi ng arbiter, sir, may pinirmahan yung abogado, pero katulog ang kaso. I-release na ang pera, pinatulog pa. Sabi ko, saan ang bahay ng abogado? Hinanap namin sa Quezon City. Natuntun. Sabi ko, pagbukas, hindi pa kami ng misis ko nun. Magkakilala pa lang, nirepair na sila sa akin. Pag binuksan mo ang pintuan, bakit ang abogado ng tatay mo? Ituro mo sa akin na siya ang abogado. Pagbukas, siya po. Pagsabi niya ito po, o bakit ka na dito? Ako na may nang tulong sa inyo. Sino po kayo? Ano po kayo? Sabi ko, tao po. Ako po si Latigo ng bayan. Nung makita niya, may banatan ako ng fiscal dito sa Manila. Nagkipagtulungan, in short. Nabuhay ang kaso, inakyat ko yung NLRC, Congress inakyat ko. Bakit? Yung boss ng tatay niya, isang retired na general. Yung anak, congressman. Pangatlong inakyat ko, yung Senate of the Philippines. Bakit? Senate of the Philippines. Ang asawa, isang senadora, matalino at matapang. Kaya nung pinasok ko ang Senate, doon na nabayaran ng tatay ng 750,000. Sino ang asawa ng boss ng tatay niya? Isang senadora, matalino at matapang. Araw-araw ginagawa ko to. No? Yan. So, pero dapat alam niyo pangalan ko, pinakilala na ba ko ni Ma'am Sandra Leche, di ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi? Isang daw? Okay. Okay, pwede na rin mo pag sinabi mo, salo-salo Manila ito. Pag sinabi mo, salo-salo Makati, si Mapatuluban, si Pila na itulong mo, kasi 50,000 watts. D, WIC. Sa isa, pag sinabi, mula salo-salo Manila ito, ang inyong likod. Mula salo-salo na Manila, wala na. Kalimutan ko, hindi naman kasi yung topic ko. Ako para si Mr. Sam, pagpakilala lang ako para seryoso tayo. Kilala tayo, no? Mas maganda yung lumabas dito. Kilala niyo ako at siyempre, kung may mga katanungan kayo, kung tanong kayo, hindi lang yung makilala niyo, pero wala namang ibigay na number sa inyo. Kapag atin sa labas ng bansa, pag nagka-problema, wala pa lang kayo mapagtanungan. Dito pa sa Pilipinas, sobrang excited na after mag-videos kasi akala makaalis na, maka-flight na. Yung pala ilang araw na maghintay, umabot ng isang taon, hindi pa rin nakaalis. No? Kung mayroon videos, pa rin mag-videos. No? Hindi pa rin nakaalis. So dapat kayo pagtanungan kayo, no? Dito sa videos. No? Kaya ako yung nabibigyan talaga ng number. Pero una, ang pangalan ko pinaway Mr. Sam Carabao sa tagapagsalita ng Amerika, Videos Manila sa Ray. Nandito rin po kami. Kaya manatatanong Mr. Sam, kaya nandito kami dahil sa ang iba nagtatanong Mr. Sam, ano naman ang master business niya? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Yes, po po si Sutet. Kapag may mula sa Alson nila, ito ang RSU, sa nagawa sa anak linikod, sa pagbabalita. Ako po yan, sir. Sir, nakawit mo yung ano ko, kaibigan ko, si Sherwin Alparo, kaibigan ko. Pero, yung pinakalas na part, mamaya, yan ang pinaka-part ko is welfare assistance just in case of emergency. Pag oras nagka-problema, yung pinangakuan, pagkatapos doon hindi nasusunod, no? Yung iba, pinagpidos, pagkatapos hindi man lang makaalis-alis, no? Yan ang mga part ko. Yung sinasaktan, no? Yung nire-rape, yan ang mga, ano ko, yung part ko, yung mga minamaltrato sa labas ng bansa. Okay, ngayon sa standard, ano tayo, employment contract, dito po kayo ngayon, di ba? Doon sa dos and don'ts, marami pa kayo natutunan, marami kayo natutunan doon, do's and don'ts. Yung pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Kaya kadalasan mga OFWs, sinasabing hindi na pwedeng gawin, ginagawa pa rin. Kaya ang nangyari, umuwi ng Pilipinas, no? Hindi nagtagumpay, umaasa ang pamilya, pag uwi ng Pilipinas, may dalang pera, yun pala wala. Kasi lumabag sa batas doon, no? So ngayon, ang pag-aaralan natin, Agapay space ECTV. Pagsabing is, Sam. Pagsabing C, Carbahosa. Pagsabing T, True. Pagsabing V, TV, True Vlog. Yan. Kaya, Carbahosa, Sam Carbahosa. Ano? Ayan. Dito, walang fake news. Totoong nangyayari. Bakit? Paano nyo mapapatunayan na kayo ay na-fake? No? Try nyo buksan. No? Try nyo